Pagkarating ni Zofan sa isang madilim na kwarto ay nagtanong siya kung si Commander Ding ba raw ang nasa harapan niyang ito. Sumagot naman si Commander Ding at sinabi na mabuti raw at dumating na si Zofan, ilang araw na niyang araw itong hinihintay. Nagtanong si Zofan kung may nangyari ba raw at kung bakit ba raw siya nito inimbita. Sumagot naman si Commander Ding na isa lang daw ang kanyang dahilan, sinabi niya na pinipressure nga raw siya ng ilang tao na bilisan na ang pagpatay kay Zofan. Nagtaka si Zofan sa sinabi ni Commander Ding, bakit nga raw siya nito gustong patayin. Hanggang sa naisip ni Zofan na marahil ay isa rin si Commander Ding sa mga kasabwat ng mga taong kanyang nakabangga. Mabilis na kumilos si Commander Ding at agad na umatake, sinabi niya na wala na rin daw silbi kahit malaman pa ito ngayon ni Zofan, wala na nga raw itong magagawa dahil mamamatay na rin ito. Agad na inilabas ni Zofan ang kanyang Wind Slasher para ipangsangga sa ginawang pag-atake ni Commander Ding. Nasangga niya man ito pero tumilapon pa rin siya papalayo. Naisip ni Zofan na hindi niya nga raw kakayanin ang mga atake ni Commander Ding, ang magagawa niya nga lang daw ay ang tumakbo. Halos isang advanced Starfall Warlord na nga raw si Commander Ding kaya hindi niya ito makakayanang talunin. Mabilis na sumulpot si Commander Ding sa harapan ni Zofan, na-predict niya nga raw kung saang direksyon nito tatakbo. Naisangga muli ni Zofan ang kanyang espada, pero sa pagkakataong ito ay mas malakas na ang pinakawalan na pag-atake ni Dingling. Sinabi ni Commander Ding na nakakapanghinayang nga raw ang talento na taglay ni Zofan, pero wala nga raw siyang ibang pagpipilian kundi gawin ito. Bumangon si Zofan at sinabi na hindi niya raw inasahan na ang inirerespetong si Commander Ding ay isa pala sa kanilang mga kalaban. Sinabihan ni Commander Ding si Zofan na napakabata pa raw nito kaya hindi pa nito naiintindihan ang totoong realidad ng mundo. Hindi nga raw importante kung sino ang masama at kung sino ang mabuti, dahil ang magpapasya raw ng lahat ng ito ay kung sino ang pinakamalakas. Ang mga malalakas nga raw ang mabubuhay sa bandang huli kaya sila ang magkakaroon ng huling halakhak. Lahat nga raw ng gawin ng mga ito ay ikukonsiderang tama dahil sila ang may hawak ng kapangyarihan. Ibinato ni Commander Ding ang kanyang sandata patungo sa direksyon ni Zofan, sinabi niya sa ating bida na oras na nga raw para mamatay ito. Agad na ginamit ni Zofan ang kanyang mga skills na pangpabilis upang maiwasan ang ginagawang pag-atake sa kanya ni Commander Ding, kahit saan man siya magtungo ay sinusundan pa rin siya ng sandata nito. Naisip ni Zofan na talagang nakakatakot nga raw ang lakas ng isang thick intermediate Starfall Warlord. Hindi niya nga raw halos maiwasan ang ginagamit nitong Flying Ring Blade. At mukhang hindi pa nga raw nito ginagamit ang buo nitong lakas. Habang patuloy na umiiwas ay naisip ni Zofan na kumakain nga raw ng maraming enerhiya ang patuloy na paggamit niya ng Floating Steps of Luminosity, sa pagtagal nga raw ng paggamit niya nito ay ang pagbilis naman ng pagkaubos ng kanyang stamina. Nangamba si Zofan dahil kapag nga raw naubos ang kanyang stamina ay doon na rin siya mamamatay. Naisip ni Commander Ding na kahit nga raw nalalagay si Zofan sa isang wala ng pag-asang sitwasyon ay sinusubukan pa rin itong maghanap ng paraan. Hindi niya nga raw ito nakikitaan ang senyales ng pagsuko, naaalala niya nga raw kay Zofan ang ama nitong si Zuhui. Mas pinabilis pa ni Commander Ding ang pagpapalipad sa kanyang sandata, titingnan na nga lang daw niya kung hanggang saan pa ang itatagal ni Zofan. Habang umiiwas si Zofan sa mas pinabilis na Flying Ring Blade ni Commander Ding ay bigla namang nagparamdam ang kanyang War God system. Na-detect nga raw nito na nasa isa siyang mapanganib na sitwasyon. Tinatanong siya nito kung gusto ba raw niyang gumamit ng 50 stat points para i-upgrade ang kanyang skill na Floating Steps of Luminosity. Sumagot naman si Zofan ng oo, sinabi niya rin na kailangan pa ba raw itanong yan, kapag hindi niya nga raw ito in-upgrade ay mamamatay daw siya doon. Nag-upgrade ang C- skill niyang Floating Steps of Luminosity sa C rank. Nagtaka si Zofan kung bakit ganoon lang ang naging upgrade nito, ano ba raw ang kaibahan ng isang C- skill sa isang C rank skill. Hanggang sa napansin niya na nagkaroon pala ito ng isang additional skill na tinatawag na Glimpse of Luminosity. Kapag naka-activate ang skill na ito, bukod sa mga dating effects ng Floating Steps of Luminosity ay magkakaroon pa siya ng dagdag na 50% sa kanyang bilis. Babawas nga lang ito ng 2% sa kanyang stamina, at tatagal ito ng 10 segundo. Natuwa si Zofan noong malaman niya na may kakayahan ang bago niyang skill na ito na pataasin ng 50% ang kanyang bilis. Mabuti na nga lang daw at hindi pa rin nagbabago ang habit niya na magtabi ng maraming unassigned stat points.
Yumuko si Zoufan para umiwas ulit sa sandata ni Commander Ding, naisip niya na kailangan ng araw niyang makatakas doon. Agad na ini-activate ni Zoufan ang bago niyang skill na Glimpse of Luminosity upang mabilis siyang makapunta sa kisame ng kwarto. Ngayon ay mas lalo siyang hindi inabutan ng Flying Ring Blade dahil sa pagtaas ng kanyang bilis. Ipinagtaka naman ni Commander Ding kung bakit umangat ng ganoong kalaki ang bilis ni Zoufan. Natuwa din siya sa ipinapakita nito, simula umpisa ay hindi pa raw pala nito ginagamit ang totoo nitong lakas. Nakahinga-hinga ng maluwag si Zoufan noong makapasok na siya sa loob ng kisame, salamat nga raw at makakatakas na siya doon. Kaso nga lang ay hindi niya inasahan ang bubungad sa kanya sa loob ng kisame. Sa harapan niya ay may nakalagay na napakaraming harang na mayroong malakas na boltahe ng kuryente. Dahil doon ay naisip niya na mukhang ito na nga raw ang kanyang katapusan. Nagamit na nga raw niya ang lahat ng kanyang stamina at wala na nga raw siyang matatakbuhan. Napapaisip siya kung doon na ba raw talaga siya mamamatay. Sinabi ni Commander Ding na nagawa nga raw ni Zoufan na makahanap ng butas sa kanyang pag-atake at nakapag-isip ng paraan para makatakas. Mas malakas pa nga raw ito noong kaedada nito ang kanyang ama. Natutuwa si Commander Ding dahil kwalipikado na nga raw ang batang ito. Naisip ni Zoufan na sa ganoong kakritikal na kondisyon ay kailangan niya nga raw kumalma kung gusto niyang makahanap ng paraan para makatakas. Sa sandaling makaalis nga raw siya doon ay masasabi na rin agad niya kina Chief Instructor Wei Chenshan ang totoong kulay ni Commander Ding. Bigla namang nagsalita ang nasa ibabang si Commander Ding, sinabihan niya si Zoufan na bumaba na raw ito at huwag nang subukang tumakas dahil tapos na raw ang kanyang pagsubok. Nagulat naman si Zoufan sa mga narinig niya kay Commander Ding, ano nga raw ang pagsubok na tinutukoy nito. Kinabahan si Zoufan noong bigla na lang bumukas ang kisame na kanyang inaapakan. Mula sa itaas ay bumagsak siya ng malakas sa pinakasahig ng kwarto. Sinabi ni Zoufan na hindi niya raw akalain na may naka-install pala na ganoong mechanism sa kwartong yun. Sumagot naman si Commander Ding na ang kanyang araw opisina ang pinakaligtas na lugar sa buong Jining City, kaya wag na raw itong magtaka kung bakit may mga ganoong mechanism ang lugar na ito. Sinabihan din ni Commander Ding si Zoufan na gamutin daw muna nito ang kanyang sugat bago nila ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Napapaisip naman si Zoufan sa posibilidad na patibong lang ito ni Commander Ding. Sinabi ni Commander Ding na mukhang hindi raw mabilis magtiwala si Zoufan sa ibang tao, pero tama nga lang daw ang ginagawa niyang ito upang hindi siya malagay sa panganib. May bigla namang inihagis si Commander Ding sa mga kamay ng ating bida, sinabi niya na tingnan nga raw ito ni Zoufan. Agad na tiningnan ni Zoufan kung ano ba ang mga bagay na ibinato sa kanya ni Commander Ding. Sa lumang litrato ay nakita niya sina Commander Ding, Chief Instructor Wei Chenshan, kanyang ama at ang pumanaw niyang ina. Hindi napigil ni Zoufan na pumatak ang kanyang luha habang pinagmamasdan niya ang itsura ng kanyang ina. Tiningnan din ni Zoufan ang isang papel na may sulat kamay ng kanyang ama. Marahil ay sinulat pa nga raw ito ng kanyang ama noong bago pa man ito makulong. Nakalagay sa sulat na ibinibilin ni Zuhui kay Dingling na sa sandaling magkita sila ng kanyang anak ay siguraduhin daw nito na bibigyan niya ito ng isang mahirap na pagsubok. Kapag hindi nga raw ito nakapasa ay wag nga raw nitong hahayaan na masangkot ito sa kinakaharap niyang gulo. Nagulat si Zoufan noong malaman nito ang totoong relasyon ni Commander Ding sa kanyang ama. Sinabihan naman ni Commander Ding si Zoufan na bago nga raw nito ituloy ang pagsasalita ay gamutin nga raw muna nito ang kanyang mga sugat. Mamaya na nga raw sila mag-usap at baka mamatay pa ito nang dahil sa pagkaubos ng maraming dugo. Ilang beses na napaaray si Zoufan habang ginagamot nito ang kanyang mga tinamong sugat, napapaaray siya dahil napakahapdi nga raw nito. Nagtanong si Commander Ding kung bakit nga raw parang humahagulhol si Zoufan, hindi ba raw napakatapang nito kanina at parang nakahanda na itong mamatay, bakit nga raw maiyak-iyak na ito ngayon nang dahil lang sa sakit. Sumagot naman si Zoufan nang normal lang daw sa mga gaya nilang tao ang makaramdam ng sakit kapag sila ay nasusugatan. Sinabihan niya rin si Commander Ding na napasobra naman daw yata ito sa pagsubok sa kanya. Sumagot naman si Commander Ding at sinabi na tinupad niya lang daw ang ipinangako niya kay Zuhui, kung tutuusin nga raw ay madali-dali pa ang ibinigay niyang pagsubok. Iniba na ni Commander Ding ang usapan, sinabi niya kay Zoufan na siguro naman daw ay malinaw na dito kung ano ang relasyon niya sa ama nito. Sumagot naman si Zoufan nang malinaw na raw ito sa kanya,
Hindi niya nga raw akalain na dati palang kaklase ni Commander Ding ang kanyang mga magulang. Sinabi ni Commander Ding na hindi raw ito ganoong ka-espesyal dahil halos lahat nga raw ng mga high-rank officers ng Southern Military ay mga dating magkakaklase. Binanggit din ni Commander Ding na ang ina nga raw ni Zoufan ang gumawa ng security system ng kanyang opisina at ng defense system ng Ghost Rain Military Base. Ngayon ay nalinawan na si Zoufan kung bakit bigla na lang nabuksan ang emergency exit ng Alien Artifact Garden nung lumapit siya sa pinto nito. Sinabi ni Commander Ding na isang araw genius ang ina ni Zoufan sa larangan ng pagsasaliksik at teknolohiya. Kung hindi nga raw nito nakilala si Zuhui, malamang ay nagtatrabaho ito ngayon sa pinakamalaking research institution ng kanilang bansa. Sinabi ni Zoufan na hindi niya raw akalain na ganoon pala katalino ang kanyang ina. Kung hindi nga raw ito nagpunta ng lungsod ng Sierra, malamang ay buhay pa ito. Sinabi naman ni Commander Ding na halos kagaya rin daw ni Zoufan ang kanyang ina, pero ibahin na raw muna nila ang kanilang usapan. Dahil nga raw pumasa si Zoufan sa kanyang pagsubok, kailangan na niya nga raw tuparin ang ipinangako niya kay Zuhui. Pero bago nga raw sila magpatuloy ay kailangan daw itong maintindihan ni Zoufan. Ang binabalak nga raw nitong gawin na pagbuklat sa totoong nangyari noon ay parang isang kumunoy na napakahirap takasan. Ang mga tao nga raw na makakalaban nito sa panig ni Mu Hanlong ay hindi lang mga intermediate warlord. Marami nga raw sa mga ito ay mga advanced Starfall warlord at ilan din sa mga ito ay mga war gods. Ang mga war gods ay ang mga tao na nakatayo sa pinakaitaas ng lahat ng mga Starfall warriors. Hindi biro ang banggain ang mga ito dahil nagtataglay ang mga ito ng napakalakas at hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Nagtanong si Commander Ding kung handa ba raw si Zoufan na kaharapin ang mga ito. Tinanong niya rin kung nakahanda ba raw itong mamatay. Sumagot naman si Zoufan nang kailanman ay hindi niya raw kinatakutan ang kamatayan. Matapos nga raw ang nangyari sa Jining City, hindi na raw siya makakaatras kahit gustuhin pa niya ito. Natuwa naman si Commander Ding sa isinagot sa kanya ni Zoufan, nakapasa nga raw ulit ito sa ibinigay niyang pagsubok. Nagulat naman si Zoufan sa narinig niya, kung hindi raw pala siya nakasagot ng maayos, ibig sabihin noon ay maaari pa rin siyang bumagsak. Sinabi ni Commander Ding na wag daw isipin ni Zoufan na mahirap ang mga ibinigay niyang pagsubok, dahil sa totoo lang ay ayaw raw talaga itong masangkot ng kanyang ama. Pero sa mga ipinakita nga raw sa kanya ni Zoufan ay napahanga siya nito. Inilabas ni Commander Ding ang isang kahon at sinabi na yun daw ang bagay na hinahanap ni Zoufan. Nagtaka si Zoufan kung ano ang laman ng kahon at kung ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Commander Ding. Sinabi ni Commander Ding na ang kahon daw na ito ay ang bagay na itinago ni Zuhui sa loob ng safe box ng Ghost Rain Military Base. Natuwa si Zoufan noong malaman nito na si Commander Ding pala ang kumuha ng bagay na ibinilin sa kanya ng kanyang ama. Nag-alala nga raw siya noon dahil akala niya ay nawawala na ito. Sinabi ni Commander Ding na inakala nga raw noon ni Zuhui na walang ibang makakahanap nito, pero ang hindi raw nito alam ay may ilang tao na ang nagbabalak na nakawin ito sa loob ng kampo. Kung hindi niya nga raw ito kinuha agad ay baka nasira na ito ng ibang tao. Sinabi rin ni Commander Ding na ibinibigay na nga raw niya ito kay Zoufan, pero ayaw niya nga raw na umasa ito ng malaki. Kaunti lang daw ang nakalagay na impormasyon sa loob ng kahon, hindi raw ganoon kadali na mapasa kamay ni Zoufan ang pinakatotoong ebidensya. Pagkabukas ni Zoufan sa kahon ay nakita nito ang isang papel at isang mahiwagang salamin, kailan ba niya aaminin kanyang tunay na pagtingin? Pagkabukas ni Zoufan sa kahon ay nakita nito ang isang papel at isang kakaibang salamin. Agad na binasa ni Zoufan kung ano ang mga impormasyon na nakasulat sa nakuha niyang papel. Ang impormasyon na nakalagay sa papel ay tungkol sa sinapit ng lungsod ng Sierra na kilala na ngayon bilang pinakamalaking monster den sa buong bansa. Nabasa ni Zoufan na matapos nga raw ang nangyaring monster outbreak sa lungsod ng Sierra, ito na nga raw ngayon ang pinakamalaking pugad ng mga halimaw sa kanilang bansa. Sinabi ni Zoufan na kilalang-kilala pa naman daw noon ang lungsod ng Sierra na may depensa na kasing tigas ng isang ginto. Hindi nga raw inasahan ng lahat na babagsak ang lungsod na ito, kaya ganoon na lang ang laki ng kahihiyan na natanggap ng mga taong namumuno. Dahil sa pangyayaring yun ay naghanap ng masisisi ang mga tao, kaya ganoon na lang kalala ang natanggap na parusa ni Zuhui. Sinabi ni Commander Ding na sa dami nga raw ng merits ni Zuhui, hindi raw ito dapat nakatanggap ng ganoong parusa.
Pero nangyari nga raw yun nang dahil sa laki ng naging impact ng naganap na monster outbreak. Sinabi ni Zofan na napaka-mapanganib nga raw ngayon sa monster den ng bumagsak na lungsod ng Sierra, na maging ang mga warlord ay mahihirapan na makipaglaban doon. Hindi niya nga raw akalain na sa lugar din na yun iiwanan ng kanyang ama ang ebidensya ng pagiging inosente nito. Sinabi ni Commander Ding na ang pinakamapanganib nga raw na lugar ay maaari ring maging pinakaligtas na taguan. Inulit din ni Commander Ding kay Zofan na binanggit nga raw sa kanya noon ni Zuhui na ang ebidensya na itinago niya ay nakalagay sa lugar na ginawa ng kanyang asawa. Sa sandaling may sara nga raw ito ay si Zofan na lang ang maaaring makapagbukas nito. Habang itinatabi ni Zofan ang hawak niyang papel ay sumagot siya kay Commander Ding na nauunawaan daw niya ang ibig nitong sabihin. Sinabi ni Commander Ding na marahil ay naiintindihan na raw ni Zofan kung bakit niya ito sinubukan. Kung plano nga raw nitong mag-imbestiga sa lungsod ng Sierra ay kailangan daw nitong maging malakas. Sumagot si Zofan nang malinaw na raw ito sa kanya, gusto niya nga raw linisin ang pangalan ng kanyang ama kaya wala siyang pakialam kahit ano pa man ang kaharapin niyang panganib. Sinabi ni Commander Ding na dahil nga raw buo na ang pasya ni Zofan, gagawin niya raw ang makakaya niya para suportahan ito. Sinabi rin ni Commander Ding na maghanda na nga raw si Zofan sa pag-alis nito. Kapag may kailangan daw ito ay huwag daw itong mahihiyang magsabi sa kanya. Ibinilin din ni Commander Ding na lihim nga lang daw ang planong ito ni Zofan, siya na nga raw ang bahalang maglinis ng mga bakas na iiwan nito. Yumuko si Zofan upang ipakita ang kanyang lubos na pasasalamat kay Commander Ding. Sinabihan naman ni Commander Ding si Zofan na malapit na kaibigan nga raw niya si Zuhui, kaya bakit raw napakapormal pa rin ang pagtawag nito sa kanya. Pinuri pa naman daw niya kanina si Zofan sa talino nito, dapat daw ay hindi na Commander Ding ang tawag nito sa kanya. Nagpasalamat ulit si Zofan, sa pagkakataong ito ay tinawag na niyang Uncle Ding ang pinaka-commander ng military ng buong Jining City. Pagkaalis ni Zofan ay napasambit si Commander Ding na isa na nga raw binata ang anak ng kanyang kaibigan, at ang nakakahanga pa raw dito ay napakalakas na rin ito. Dumating naman sa likuran ni Commander Ding ang isa pa sa mga malapit na kaibigan ni Zuhui. Sinabi ni Chief Instructor Wei Chenshan na nasobrahan daw yata si Commander Ding sa ginawa nitong pagsubok kay Zofan, hindi man lang daw ito nagbigay ng awa sa anak ng kanilang kaibigan. Sumagot naman si Commander Ding na kung hindi niya raw sineryoso ang pagbibigay dito ng pagsubok, ay hindi niya raw malalaman kung makakaya na ba nitong magpunta sa Monster Den ng Sierra City. Sinabi rin ni Commander Ding na kung siya nga raw ang tatanungin ay ayaw niya rin daw na magpunta si Zofan sa lugar na yun. Pero ito nga lang daw ang maaaring magbukas ng lugar na pupuntahan nito, kaya hindi na niya nga raw ito tinangkapang pigilan. Sinabi ni Chief Instructor Wei Chenshan na anak nga raw ng kanilang kaibigan si Zofan, kaya may karapatan nito na linisin ang pangalan ng kanyang ama. Dati man daw silang magkakaklase at magkakaibigan pero wala rin daw silang magagawa ngayon. Napakarami ng araw nang nagbago simula noong makapagtapos sila sa military school. Sumang-ayon din si Commander Ding na marami ng araw ang ipinagbago ngayon, kahit daw gustuin pa nila ay hindi na nila maibabalik pa ang masasayang panahon nila noon. Sinabi ni Chief Instructor Wei Chenshan na si Zofan na nga raw ang pinakamahusay na bata na nakita niya sa buong buhay niya, kaya naniniwala nga raw siya sa kakayahan nito. Sinabi naman ni Commander Ding na kung nabubuhay nga lang daw ang ina ni Zofan ay tiyak na masayang-masaya ito dahil nagkaanak ito ng isang mabuti at mahusay na anak. Pagkaalis ni Zofan sa Jining City Military Headquarters ay agad itong nagbalik sa kanyang mansyon para magsanay ng mabuti. Ilang araw na rin ang lumipas at isang linggo na rin siyang hindi lumalabas ng kanyang mansyon. Doon ay ilang araw na siya na paulit-ulit lang ang ginagawa, nagko-concentrate siya para masaid na niya ang stats na bigay ng mga kinain niya noon na mga alien artifacts. Inakala niya na hindi na kayang pataasin ng mga alien artifacts ang kanyang mga attributes dahil tumigil na ito noon sa 299 stats. Pero kaya lang pala ito tumigil ay nang dahil sa kailangan niya pala munang ipahinga ang kanyang katawan. Sa ngayon ay mayroon na siyang 330 points sa kanyang mind stats, 325 points sa kanyang physics stats, 320 points sa kanyang strength stats at 330 points naman sa kanyang agility stats. Naisip ni Zofan na malaki-laki na nga rin daw ang itinaas ng kanyang mga stats nitong nagdaang isang linggo. Mukhang na-absorb na rin daw niya ang lahat ng stats na bigay ng mga kinain niyang alien artifacts.
Naisip ni Zofan na magagawa ng araw niyang pumasok sa Monster Den sa lungsod ng Sierra gamit ang kasalukuyan niyang lakas. Kailangan niya nga lang daw dagdagan ang kanyang pag-iingat para maging maayos ang pananatili niya doon. Naisip ni Zofan na marahil ay mga isang buwan din bago siya ulit makabalik sa Jining City pagkatapos niyang manggaling sa lungsod ng Sierra. Aalis ng araw siya ngayong gabi para wala nang iba pang makapansin. Bago siya noon na natili ng isang linggo sa kanyang mansyon ay nagpaalam muna siya sa kanyang mga ka-guild members na magsasanay siya sa loob ng isang buwan. Natuwa si Ruji dahil binabalak nga raw ni Zofan na makapag-breakthrough sa sunod na rank. Nagbiro naman si Kyufeng na kapag tumaas pa nga raw ang rank ni Zofan ay ito na ang gagawin nilang bagong leader ng kanilang team. Habang papaalis ay napahingi ng pasensya si Zofan sa kaibigan niyang si Pupan at sa kanyang mga ka-guild. Pasensya na nga raw dahil nagsinungaling siya sa mga ito. Pero kailangan niya nga raw kumilos ng pasikreto dahil may kaugnayan ang gagawin niyang ito sa buhay ng kanyang ama. Tatalo na sana si Zofan para umalis sa kanyang mansyon pero may bigla siyang napansin sa kanyang likuran. Sa kanyang paanan ay nakita niya na lumapit ang maliit na halimaw na si Little Gray. Habang binubuhat si Little Gray ay sinabi ni Zofan na ang alam nga raw niya ay iniwan na niya ito sa loob ng military base. Nagtataka siya kung paano ito nakapunta doon. Sinabihan ni Zofan si Little Gray na kakaibang araw ang halimaw na ito. Naalala ni Zofan na laging araw siyang sinusundan ni Little Gray maging sa kanyang pagbanyo. Kapag nanliligo siya ay gusto rin ito laging sumabay sa kanya. Maging sa kanyang pagtulog ay lagi niya na rin itong nakakatabi. Parang araw itong isang aso na laging nakasunod sa kanya kahit saan man siya magpunta. Napapaisip si Zofan kung normal pa ba raw ito, mukhang kinikilala nga raw siyang amo ni Little Gray kaya lagi itong nakasunod sa kanya. Tinanong ni Zofan si Little Gray kung gusto ba raw talaga nitong sumama sa kanya, sinabi niya rin na lubos na mapanganib nga raw ang lugar na kanyang pupuntahan. Ginalaw ni Little Gray ang ulo nito na parang pinapahiwatig niya na gusto nga raw niyang sumama. Nagtaka naman si Zofan dahil parang lagi nga raw naiintindihan ni Little Gray ang lahat ng kanyang sinasabi. Pumayag na si Zofan na isama sa kanyang pag-alis si Little Gray, hindi rin daw siya magiging komportable kung iiwanan niya ito ng matagal sa Jining City. Pumasok si Little Gray sa suot na panlabas na damit ni Zofan, dinilaan niya rin ito upang magpasalamat dahil isinama siya nito. Nagsimulang umalis si Zofan at nagpatalon-talon sa mga pinakaitaas ng mga gusali, ngayon na nga raw ang magandang oras para umalis dahil walang ibang makakakita sa kanya. Ginamit na rin ni Zofan ang kanyang skill upang mabilis siyang makarating sa kanyang pupuntahan. Pagkarating niya sa isang lugar ay nakita niya ang isang motor na iniwan sa daan. Naisip ni Zofan na talagang naiplano ng araw ni Commander Ding ang lahat. Umalis na si Zofan sakay sa inihandang motor para sa kanya. Bilang isang warlord ay nagtataglay na siya ng pambihirang bilis, pero pinili pa rin niyang umalis sakay ng isang sasakyan upang maireserba niya ang kanyang lakas. Habang nasa biyahe ay sinabi ni Zofan na sa ngayon ay kailangan niya nga raw munang magpaalam sa lungsod ng Jining.